Ihinto mo, wag na muna tayong umuwi. Marahang utos ni Alvaro, napabreak si CJ. Hoho, take me somewhere I have never been. Saan niyo gusto? May overlooking daw sa Marcos Highway, sabi ni Mang Militon. Ano nga bang pangalan nun? Baka sa Paddy's Point, Anang Dalaga. Hindi, katabi raw nun. Baka sa Fredericks, yun nga yata. Basta, dalhin mo ko doon. I want to enjoy looking at the stars where everybody looks at them na walang press na nakamasid. Agad na tumalima sa kagustuhan ng amo si CJ. Maya-maya umorder na sila ng 2 malalamig na beer, calamares at sisig. Dumaos doon sa pagkakaupong binata. This is what you call simple life, simple joy. Ito ang na-miss ko, kahit hindi sabihin ng kausap, huli kaagad ng dalaga na tila nag-uumpisa ng mabagot ang binata sa routinary lifestyle nito. Sinuklay nitong buhok na mga daliri habang nakatingin nito sa mga bituin. Isang mannerism na kaiga-igayang pagmasdan, lalo na kapag bahagyang naka-side view ito under the low light na nanggagaling sa maliit na gasera sa ibabaw ng mesa. Maya-maya, nag-ibang ekspresyon ng mukha nito. Nagsalubong ang mga kilay at naningkit ang mga mata nito. Tila may malalim na iniisip. Matagal na rin naman itong tinatagong mga hinaing nito sa buhay. Bakit ganun ang tao ano? Kapag mahirap ka, gusto mong maging mayaman. Binaling nito ang paningin sa dalaga. Kapag mayaman ka, iba naman ang problema mo sa buhay. Tulad ko, I feel so trapped and lonely inside. Lumaki akong walang father figure. Dahil bata pa ako nang mamatay ang papa ko. Kahit alam ko mahal ako ni mama, hindi pa rin buo ang pamilya namin. Tahimik na pinakikinggan ni CJ ang kanyang amo. I don't know who are my friends. Muli itong tumingin sa langit. I feel so trapped sa mundong para sa akin ni mababaw. Hindi ko naman pwedeng iwanan dahil I was born with it. Ngayon, naunawaan ni CJ ang katamlayang nasa likod ng kalmadong mukha nito. Sa kabila ng kayamanan ng lalaking kanyang hinahangaan, nahabag siya rito. Mabuti pa sigurong kanyang kalagayan dahil may pamilya siya. May mga tunay na kaibigan at higit sa lahat, masaya siya dahil malaya niya nagagawa ang anumang maibigan. Ang kakulangan lang marahil na maituturing ay ang material na mga bagay. Kung pwede lang sanang sabihin niya kay Alvaro na hindi ito nag-iisa, naroon siya para dito at kahit na anong mangyari, hindi niya ito pababayaan. Ngunit paano niya ito maisa sa tinig nang hindi niya maisasawalat ang tunay na damdamin? Kapwa sila napukaw sa kanilang pag-iisip sa pagdating ng waiter na dalang kanilang in-order. Nang muli silang maiwan, kinuha ni Alvaro ang beer mug at tinaas yun sa ere. Let's toast for a more exciting life. For a more exciting life, ulit ni CJ. Kumalansing ang tunog ng mga baso. Inom na niya ang laman ng kanyang mug. Nagkabigote siya kaya mabilis na pinahira ni Alvaro ng kamay nito ang kanyang mga labi. Biglang baha ng sensasyon sa katawan ng dalaga nang lumapat ang malambot na palad ng binata sa kanyang balat. Ngayon lamang nakadama ng muli si CJ ng matinding atraksyon sa opposite sex. At sa amo pa niya, nagsusumigaw ang kanyang dibdib na sana'y huwag na munang lisanin ng palad na yun ng kanyang mukha. Ano, sasamahan mo ba ako? Malambing ang tingin na yun na muntik na namang maging dahilan upang lumipad ang puso ng dalaga. Saan ho? Sa interesting life. Hindi ko ho kayo maintindihan, sir. Places I have never been to before. May experience ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ganun. And don't call me sir. Kung tayong dalawa lang, tawagin mo na lang akong Alvaro, okay? Marami na palang mga bagay na magitan sa saglit na pagkawala ng kanyang sarili. At kahit na bumalik ang kanyang kamalayan, hindi pa rin niya maunawaan kung bakit biglaan naman ang desisyong iyon ni Alvaro. Nagpapatawag pa ito sa kanyang pangalan. Hindi ho ba nakakahiya kung Alvaro lang ang itatawag ko sa inyo? Napangiwi ang mga labi ni CJ. Natawa ito sa reaksyon niya. Bakit ganyan itsura ng mukha mo? Nagulat lang ho ako. Pinipilit niyang tumingin ng tuwid sa mga mata nito. Hindi nga niya alam kung paano niya nagawa yun. Bastang alam niya, hindi maaring mahalata ng binata na bigla siyang na-conscious. Dahil sa suwestyon nitong tawagin ito sa pangalan. At kung ayaw mong sasantihin kita, alisin mo na rin ang ho at kayo in between your sentences. Para tuloy akong tumatanda sa'yo niyan eh. Kumurap-kurap si CJ. O sige na, game. Wala nang ho at opo, pati na rin ang kayo. Alvaro kung Alvaro. Okay na, pero yung sinasabi niyo, I mean, yung places, pa-explain further. Gusto ko makapunta sa mga simpleng lugar.
Gusto ko kumain sa turo-turo, umistambay sa bilyaran, pumunta sa Quiapo at Divisoria or whatever. Nahaplos ni CJ ang kanyang batok. Hindi pa naman natin naubos ang beer pero bakit parang lasing ka na? Actually, I've never felt thinner and more sober in my life. Ngayon lang CJ. Kailangan kita. Makakatanggi pa ba siya? Kailan mo balak? Asap. Muling itinaas ni Alvaro ang beer mug. Sumunod naman siya. Muling kumalansing ang kanilang mga baso na nagbabadya ng isa na namang kakaibang karanasan sa buhay. Kinabukasan, naging laman si Alvaro ng society page ng iba't ibang pahayagan. Nabanggit din ang kakaibang preference nito sa pagkuha ng isang personal driver, pati na rin ang maagang pag-alis nito sa bahay ng alleged fiancé nito. Tiniklop ni Alvaro ang pahayagan matapos basahin ang artikulo tungkol dito't nilapag sa tabi. Nabasa ko na rin yan, pati nga ako na extra. Nalaman ba ni Ma'am Agat ang nangyari sa amin ni Eunice? Sabi ni CJ habang nagmamaneho. Hindi nagsasalita si Eunice tungkol sa nangyari, lalo pat magmumukha siyang katawa-tawa. Sinulyapan siya ng binata sa rearview mirror. Gusto ko na mag-adventure. Mag-adventure? Sa Divisoria, sa Chinatown, sa Turo-Turo, kahit saan. Pero bagong lahat, ihatid mo na muna ako sa breakfast meeting with the Salustya sa Shangri-La Hotel. Ibig sabihin, ang buong pamilya ni Eunice ang maaring naroroon. Paano ko sa kabila ng lahat amuhin si Alvaro ng babae at bumigay ito? Paano nang nadarama niya para sa binata? Kahit pala sa imagination lang, sumisigid pa rin ang kirot hanggang sa kalitliitang lihan ng kanyang puso. Hindi niya kayang mawala si Alvaro, ngayon pa namang nagiging close na sila. Walang imik na pinarada niya sa balwarte ng hotel na yon ang sasakyan. 10:00 pasado na nang muling lumabas ng entrance ng hotel sa Alvaro. Abot ang ngiti nito hanggang tenga. Mukhang na-close na nitong usapan with the Salustias. I now deserve a break. Anunsyo ng binata. Kumain tayo sa Chinatown. Idadaan kita sa inyo para makapagpalit ka. Tapos hihintayin kita sa kondo. Doon natin iiwan ang kotse. Mag-taxi na lang tayo. Pero gusto ko ring maranasan sumakay ng jeep at LRT. Nakahinga ng maluwag si CJ. Tumambad sa paningin ni CJ ang ayos na yun ni Alvaro. Nakasuot lamang ng t-shirt at shorts ang binata. Nakasandals to na may kalumaan na at nakasunglasses na mumurahin lang. Hindi pa nga malaman kung saan to nakuha yon at posibleng baka naiwan yun ni Mang Militon sa kotse. Kahit sabihin trying hard ang binatang magmukhang ordinaryong tao, hindi mabubura ang air of authority nito. At kahit na lumang mga suot nito'y signature items pa rin. Sa isang maliit na restaurant, dinala ni CJ ang amo. Nakakain na siya doon minsan. Kasamang mga kapatid at ang pinsang si Cora, garantisado ang sarap ng pagkain at very affordable pang presyo. Nag-order sila ng bird nest soup, lumpiang Shanghai, kamaron rebosado, pansit canton, fried rice at fried chicken. Aliw na aliw ang dalaga sa dami ng mga pagkain sa kanilang harapan. Sigurado matataranta sa kanya si Alvaro sa lakas niyang kumain. Ang nangyari, parehas silang nataranta sa isa't isa. Nang magsimula na silang kumain, na walang pagiging prim and proper ni Alvaro na ganadong-ganadong kumain. Nakipagsabayan ng dalaga. Kahit puno pang bibig, sumusubo pa ng panibago. Ang nakapagtataka, hindi siya nabubulunan. Namangharin si Alvaro sa kanya. Maya-maya ay parang dinaanan ng bagyong mga platong kanina'y puno pa ng mga ulam at kanin. Akmang magsisindi ng sigarilyo si CJ upang magpatunaw ng kinain nang biglang hablutin niya ng binata mula sa kanyang bibig. Bakit? Bad for your health. Kailangan ko manigarilyo para mabawasan ang kabusugan ko. Akin na please. Isa lang ha. Hindi niya alam kung allergic sa usok ang binata, ngunit kung totoong sinabi nito, natutuwa siya dahil may concern ito sa kanya. Naging mahabang araw na yon para sa kanilang paggalugad sa Chinatown at Divisoria. Puno ng kanilang mga kamay ng mga supot na pinamili, kaya tumawag na sila ng taxi. Isang lalaki nakangiti habang pinagmamasdan ng kalalagda lamang sa kontrata na si Eunice Salustya. Pinasisikatan ito ng dalaga bilang isang mahusay na modelo ng Esper line. Mahigpit na competitor ng Agatha Collection. Batid nito may galit si Eunice kay Alvaro Soriano at yun ang gagamitin nitong panlaban. Kahit paano, makakaganti na rin to kay Alvaro na bagamat hindi pa nito direktang nakilala ay nakasagupan na nito ng ilang ulit. Si Alvaro ang naging dahilan upang biguin ni Eunice ang pag-ibig nito. Ito rin ang sanhi kung bakit napunta ang kumpanya nito sa pangalawang pwesto sa kabilang ng Magic 5 na mga ad agencies.
Ang batang Soriano daw ang nag-turn down ng kanilang presentation at dahil sa malaking account na nakawala, nalampasan sila ng Cordova and Sons sa gross profit nitong isang taon. Dahil sa mga yun inaward ni Alvaro ang account ng Soriano Group of Companies. Hindi na nito paparatingin sa pangatlong ulit ang mga utang na babayaran dito ni Alvaro. Hindi ito papayag na makasal si Eunice sa iba. Lalo na kung kay Alvaro Soriano III lang din. Oras na upang siya'y maningil. Nagtatawanan sina Alvaro at CJ dahil sa mga nangyari ng araw na yon sa Divisoria. Nalito ang kawawang i-check na magsalita ka. Biro mo mukha kang foreigner, tapos Batanggenyo accent. Napapailing pa si CJ. Kasi naman siya masyadong mahal ang presyong binibigay sa akin. Nakita mo ba na lalong natarantang matandang i-check na makitang sira-sira yung wallet? Saan mo ba nakuha yung props na yun? Nakita ko sa side table sa driver's side area kaya hiniram ko na muna. Malamang pinaglumaan ni Mang Mayliton. Sagot ng binata na amuse sa sariling effort na maging makatotohanan ang karakter ng isang ordinaryong mortal. You mean talagang desperado kang panindigan ng gusto mong mangyari? I guess. Inadjust ni Alvaro ang upuan ng taxi na kanilang sinasakyan at saka nilagay ang mga palad sa likuran ng batok nito. Ewan ko kung bakit pero masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ka ba natatakot na madiskubre ng media yung mga adventures? Baka pagtawanan ka, lumingon sa likuran ng taksing binata. Sa dungis ko? I don't think so. Lalo pa nang iniba ko ng ayos na aking buhok at pananamit. Don't forget na hindi ka rin makikilala dahil machong image mo. Just like the first time I met you. He seemed to have said it with so much relish na tila isang kamay na humahagod sa kanyang puso. Mabuti na lamang at bumaling to sa dinaraanan kung hindi mabubukong kanyang nadarama sa mga sandaling iyon. Hindi niya sukat akalaing darating sa ganito ang kanilang pagsasama na tila matagal nang magkaibigan. A man of great stature. Magtitiwala sa kanya at kung isipin kumikita na siya. Nasisilip na niyang mundo ng mga mayayaman na tulad ng mga Soriano. Above all, kasama niyang binatang laging laman ng kanyang isipan. Sobra-sobrang biyaya talaga. Hindi lang siyang nag-isip ng ganoon. Swerte ko, taxi mong napara ko. Kung hindi sana ako masaya ngayon. Hindi lamang isa ko hindi dalawang ulit pumalyang tibok ng puso ni CJ. At then tumuloy-muli, para namang mga kabayong nag-uunahan. Sana tuluyan ang maadik sa kanyang amo. Kahit sa pangarap, gusto niyang ma-enjoy ang isiping pwede siyang maging Celestina Mascardo Soriano. Astig na, sosyal pang dating ng kanyang pangalan. Hindi niya namalayang ibinalik na muli ni Alvaro ang pagkakatitig sa kanya. Napalunok siya na tila isang batang nahuling nagnanakaw ng candy sa garapon. Bakit ba gano'n na lamang ang pakiramdam niya sa tuwing nakapakong matang iyon sa kanya? Ikaw ba, nag-e-enjoy? Tanong nito, hindi nagdalawang isip ang dalaga sa kanyang sagot. Of course, dahil hindi lang puro trabaho kundi may fun pa. Wala na yata akong mahiling pa sa buhay. Bumakas ang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Alvaro. I'm glad. At saka binalingan ng driver ng taxi. Ma, ipasok mo sa kondo na yon. Tuwang-tuwang driver ng abutan ito ng tip ng binata. Talagang hindi maramot si Alvaro sa loob-loob ni CJ. Tulungan mo naman akong ayusin ang mga to. Isinara ng binatang pinto ng taxi. Samahan mo na tuloy ako mag-dinner. Hindi ako tatanggi. May imamarinate akong beef dyan. Madali namang lutuin yon. Kung gusto mo ako na magluluto para sa'yo. Be my guest. Inaayos ng dalawa ang maraming pinamili sa sala. Hindi ko alam na sobrang mura sa Divisoria. Anang binata. Kung marunong kang tumawad at hindi ka maduduktan. Oo, sagot ni CJ habang nilalabas ang isang supot ng punong-puno ng mga laruan. Kanino mo ba ibibigay ang mga to? Sa orphanage. Sa orphanage? Kulat ang bumadha sa mukha ni CJ. Every Christmas talaga nagbibigay kami ni mama ng mga regalo sa mga paboritong institusyon. Kadalasan, pinabibili lang namin pero ngayon gusto ko akong mamili. Kahit malayo pang Pasko. Besides, I like the adventure. Lalo pang humanga si CJ sa binata. May puso rin pala to sa mga less fortunate. Bakit may mga dusters ka pa? Para naman sa home for the age, is this a perfect man or what? Naisip ng dalaga. Paano nasalong lahat na nilikhang ito ang magandang muka, magandang ugali, yaman at edukasyon? Tila wala siyang makitang kapintasan nito. O baka naman kaya hindi lang niya makita dahil puro magaganda lang ang gusto niyang tingnan. Kung ganon, pagsasama-samahin ko na sa dalawang malaking bag para madali mong ma-identify. Total mukhang umpisa lamang ito ng mga expeditions natin eh. Inabot ni CJ ang isang supot na nasa tabi ng binata.
Hindi sinasadyang dinampot ninyo ng Alvaro kaya napadaiti ang kamay nito sa kamay niya. Agad naman siyang napapitlag dahil sa mataas na boltahe ng kuryenteng sumuot sa kanyang nerve system. Sorry, anang binata at saka binitawan ng supot. Okay lang, kaswal na sagot niya. Sayang, sa loob-loob niya. Madalas ay natatawa siya sa sarili. Marahil kung may tinig ang kanyang isipan, matagal na siguro siyang nabuko ng kanyang amo. Ano kayang iniisip nito sa kanya? Matay man niyang tignan ng katabi, wala namang klarong indikasyong interesado rin ito sa kanya. Siguro para dito kaibigan siya, ngunit kaligayahan niyang isiping pwede ring maging silang balang araw. O ayan, tapos na ako. Ang mabuti pa magluto na ako para hindi tayo malipasan ng gutom. Nasa blue Tupperware ang lulutuin, may mushroom soup sa ref. Pwede mong initin kung gusto mo. Sige, tumayo si CJ. Habang nagluluto siya'y panaka-naka niyang ninanakawan ng mga sulyapang binata. He looked so young dahil sa pagkakaupo nitong iyon sa sahig with a few strands of hair in his eyes. At sa tuwing hawin nito yun ng mga daliri, tingin niya lalo pa tong bumabata. Muntik nang mabulunan ng dalaga sa narinig. Ano sabi mo? Sabi ko kailan mo ko kukumbidahin sa bahay niyo. Hindi inalis ni Alvaro ang pagkakatingin sa kanya. Bakit? Kasama kita araw-araw pero hindi ko kilalang pamilya mo. Isa pa curious ako. How is it with the simple folks? Wala akong idea. Hindi naman sa ginagawa ko ring adventure ang pamilya mo. It's just that I want to meet a real family with the real people in it. Do you mind? Sinserong dineklara nito na hindi mapapasubalian ang kasakibikan nito. Bakit hindi? Kailan mo gusto? Sa Friday, kung okay sa'yo. At sa pamilya mo. Okay lang yon kung gusto mo maghapunan pa tayo sa amin eh. Call. Nabigla yata siya sa kanyang suhestyon. Naloka na. Mahihiya yata siya sa estado ng kanilang buhay. Pero pumayag na siya kaya hindi na siya makakatras pa dahil yun ang mas nakakahiya. The next day pala, pupunta tayo sa Batangas. So bring extra clothing. Baka mag-overnight tayo doon. Marami kasi akong asikasuhin. Sige. Sagot niya kahit nasa isip ay hindi niya tiyak kung paano magre-react ang kanyang mga magulang. Pagmamaneho, okay lang. Pero ang makasamang among lalaki sa isang mahabang biyahe at mag-overnight hindi niya alam. Bakit natahimik ka? Napansin ni Alvaro biglang pananahimik niya. Will there be any problem? Wala naman. Tumayo siya upang ligpit ang mga pinagkainan. Mabilis naman siyang pinigilan ng binata. Ako na, tapos ng trabaho mo at yun ang pagmamaneho. Hindi nasakop ng job description mong maghugas ng pinggan. Tatanggi pa sana siya ngunit sino ba naman ang makakapagsalita pa kung gaano nakahawak sa braso niya si Alvaro. Siyempre, enjoy niyang ninanamnam ang init ng palad nito. Wala siyang nagawa kung hindi pagmasdan ng nakatalikod na binata habang naghuhugas ng pinggan. Ayaw nitong magpatulong kahit sa pagtutuyo ng mga pinagkainan. Sanay naman daw itong magtrabaho dahil nag-aral nga ito sa States at doon walang katulong. Nakauwi na siya ngunit hindi pa rin niya malimutan ang 2 ulit na pagdadaiti ng kanilang mga kamay. Maaring mababaw isipin ngunit sadyang nakadarama siya ng walang kahulilip na kaligayahan. May hawak siyang ballpen at notebook at sinulat niyang nadarama ng mga sandaling iyon. Just a thought to Alvaro. Intercon please. You said as you sat in the backseat of my cab. I was taken by your voice and when I look into my rearview mirror, I saw the most perfect face with so much strength and authority. Right there and then, I knew you were special. In time, I realized I was right. The more I get to know you, the more I am taken. The more I am taken, all the more I am falling in love with you. CJ, napangiti siya sa sinulat kahit pala hindi isang writer ang isang tao. Basta umiibig, nakakagawa ng tula. Kahit corny ang maituturing para sa kanya, masterpiece yon dahil yun ang kanyang nadarama. Sa paraang ito lamang niya nasasabi ang kinikimkim na damdamin. Komportabling nakaupo si Alvaro sa study room. Nasulyapan niya sigarilyo ng ina sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng isa upang sa pag-iisip na yon ay mabawasan ang kalituhang nadarama. Hindi niya maunawaan kung bakit may kung anong magnetong meron ang lady driver at ganun na lamang ang tindi ng paghahangad niyang lagi itong makasama. Totoong hindi niya may kakaila na maganda ang dalaga. Masigla na parang walang kapaguran at higit sa lahat natural. Ngunit batayan ba ang mga yon sa nararamdaman niya? Hinigop niyang usok ng sigarilyong hawak. Nasisiyan siyang isipin na makilala niyang pamilya ni CJ. Maaaring sa ganitong paraan ay ma-discourage siya o lalo pang malapit ang kalooban niya sa dalaga.
He had to take the chance. Pagkatapos, kailangan na niyang harapin ang misteryong nadarama niya para sa dalaga. Paghanga lang ba yun? O sadyang umiibig na siya kay CJ?